Si Tim ay nakatira kasama ang kanyang mapagmahal na pamilya, ang kanyang inang si Mary na palaging busy, ang kanyang retiradong ama na si James na palaging nakikipaglaro sa kanya ng table tennis, ang kanyang cute na tiyuhin na si Desmond, at ang kanyang napaka-inosenteng kapatid na si Kit Kat. Araw-araw silang nagbabonding habang umiinom ng tsaa sa tabing dagat, at sa Biyernes ng gabi naman ay nanonood sila ng pelikula. Taon-taon ay nagpapaparty ang pamilya tuwing New Year's Eve kasama ang mga kaibigan. Gustong hanapan ni Jay ng babae ang kaibigang si Tim kaya kinaladkad niya ito, at aksidente nilang natamba ang isang mesa. Kalaunan ay iniwan siya ng kaibigan sa dalagang si Polly, at nang matapos ang countdown, sumandal si Polly para sa halik ng bagong taon, ngunit nakipagkamay lang si Tim sa kanya, na ikinadismaya ng babae. Kinaumagahan, nagising si Tim na may hangover at kahihiyan para sa kanyang sarili. Kalaunan ay tinawag siya ng kanyang ama sa kanyang silid upang sabihin sa kanya ang isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay. Sinabi sa kanya ng amang si James ang sikreto ng kanilang angkan, na ang bawat lalaki sa kanilang pamilya ay may kakayahang mag-time travel. Inakala ni Tim na ito ay isang biro, ngunit sinabi ni James na totoo ito. Bagamat may pag-aalinlangan pa rin si Tim, curious siya kung paano ito gumagana, at sinabihan siya ni James na pumunta sa isang madilim na lugar tulad ng isang aparador, kuyumin ang kanyang kamao, at isipin ang sandaling gusto niyang puntahan. Sinabi ni Tim na susubukan niya ito, at kung ito ay isang prank ay magagalit talaga siya. Napagpasyahan niyang pumasok sa loob ng aparador, kinuyam ang kanyang kamao at inisip ang party kagabi. Ilang sandali pa, binuksan ni Tim ang aparador, at laking gulat niya na suot niya ulit ang damit kagabi. Pagbaba niya ay totoong ang bumalik siya sa kanilang New Year's Eve party. Muli siyang kinaladkad ni Jay, at sa pagkakataong ito, hinila niya ang kaibigan para hindi sila matumba sa mesa. Nang matapos ang countdown, dumiretso si Tim para halikan si Polly. Ngayong kumbinsido na siya, bumalik si Tim upang makipag-usap sa kanyang ama at humingi ng payo. Sinabihan siya ni James na huwag gamitin ang kakayahan para sa pera at baka matulad siya sa kanyang lolo, walang nagmahal, at walang kaibigan. Sinabi niya sa kanyang anak na mag-isip ng isang bagay na magpapasaya sa kanya ng tunay, at ang tanging naiisip lang ni Tim sa ngayon ay ang maghanap ng kasintahan. Pagdating ng summer ay dinala ni Kit Kat ang kaibigang si Charlotte para magbakasyon ng 2 buwan sa kanilang bahay. Naakit agad si Tim sa kanya. Isang araw habang nagbibilad, hiniling ni Charlotte kay Tim na maglagay ng sunscreen sa kanyang likod, at natatarantang tumakbo ang lalaki para lagyan siya. Natapon ni Tim ang buong bote sa kanya at napahiya ito. Mabilis siyang tumakbo papunta sa aparador para mag-time travel, at sa pagkakataong ito nang magpapalagay ng sunscreen ang dalaga, hindi na siya nataranta, at hindi na niya natapon ang sunscreen. Sa buong tag-araw, sinusubukan ni Tim na mapabilib ang kaibigan ng kanyang kapatid, ngunit palagi siyang nabibigo. Sa huling gabi ni Charlotte sa bahay, nag-ipon ng lakas ng loob si Tim at pumunta sa kanyang silid. Ipinagtapat niya ang kanyang damdamin sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Charlotte na dapat ay inamin niya ito ng mas maaga, noong mayroon pa silang oras. Dahil dito, bumalik si Tim sa aparador at naglalakbay pabalik sa nakaraan. Muli siyang pumunta sa silid ni Charlotte, at umamin, ngunit sa pagkakataong ito, sinabi sa kanya ng dalaga na bigyan muna siya ng oras at tanungin na lang siya ulit sa huling gabi. Tila nawalan na ng pag-asa si Tim. Sa kanyang huling araw, nagpaalam si Charlotte, at napagtanto ni Tim na hindi kaya ng time travel na paibigin ng sinuman sa kanya. Sa sumunod na araw, si Tim naman ang umalis ng bahay para ituloy ang kanyang career sa London. Siya ay mananatili sa kaibigan ng kanyang ama na si Harry. Si Harry ay isa palang mapang-uyam na playwright na laging galit. Sa unang araw niya sa law firm, naging kaibigan niya agad si Rory. Ang pagiging busy sa trabaho ay mas lalong nagpahirap sa kanya na makahanap ng kasintahan dahil 6 na buwan na ang lumipas at single pa rin si Tim. Hanggang isang gabi, nang imbitahan siya ni Jay sa isang restaurant kung saan kumakain ang mga tao ng walang ilaw. Nakasalo nila sa isang table ang 2 babae at natutuwa si Tim na nakikipag-usap sa isa sa kanila. Pagkatapos ng hapunan, sumama si Jay kay Joanna para kumuha ng taxi, at maya-maya ay lumabas si Mary, ang kausap ni Tim. Siya ay natigilan at halos hindi makapagsalita, ngunit nagawa niyang humingi ng number nito. Plano nilang magkita ulit, at mukhang 9 love na si Tim. Umuwi siyang nakangiti at masaya, ngunit pagdating niya, nakita niyang si Harry ay labis na balisa. Nakalimutan ng isang aktor sa kanyang play ang linya. Upang matulungan siya, nagpasya si Tim na pumunta sa madilim na silid at naglalakbay pabalik. Sinamahan niya si Harry sa kanyang play, at sinigurado niyang mag-e-ensayo ang aktor sa kanyang mga linya. Maayos naman ang takbo ng dula, hanggang sa nakalimutan ng isa pang aktor ang kanyang linya, kaya muling bumalik si Tim sa nakaraan at sa pagkakataong ito, sa tulong niya sa backstage, matagumpay na natapos ang dula. At mukhang masaya na ngayon si Harry. Nang maglaon ay tinawagan ni Tim si Mary, ngunit sa kanyang pagkadismaya, wala roon ang kanyang number. Ang kanyang hapunan sa kanya ay hindi nangyari dahil bumalik siya sa oras upang tulungan si Harry. Umuwi si Tim na bigo. Kinaumagahan, ipinakita sa kanya ni Harry ang balita tungkol sa kanyang matagumpay na play. Napansin ni Tim ang isang ad tungkol sa exhibit ni Kate Moss.
Naalala ni Tim na si Mary ay isang tagahanga ni Kate Moss, kaya pumunta siya sa exhibit kung saan siya ay naghintay ng ilang araw. Lumipas ang isang linggo at sa wakas ay nagpakita na si Mary. Nilapitan niya ito at noong una ay nawirduhan si Mary sa kanya, ngunit sa kanyang pagpupursige, sa wakas ay nakasama niya itong mananghalian. Ngunit nalungkot si Tim nang malaman niyang may kasintahan na pala si Mary, at ito ay si Rupert. Tinanong niya kung saan at kailan sila nagkita, at nalaman niyang isang linggo lang ang nakalipas sa party ni Joanna. Agad na pumunta si Tim sa banyo at naglakbay pabalik sa isang linggo na ang nakalipas. Pumunta siya sa party ni Joanna at nakita niyang nag-iisa at naiinip si Mary. Nagpakilala siya at inanyayahan niya itong maghapunan at tumakas sa party. Masaya itong tinanggap ni Mary at kalaunan ay mas nakilala ng dalawa ang isa't isa. Si Mary ay nagkaroon ng isang magandang gabi sa kanya, at ang dalawa ay pumunta sa kanyang bahay, kung saan si Tim ay nagpalipas ng gabi kasama siya. Sa paglipas ng panahon, umunlad ang kanilang relasyon at lumipat na si Tim kay Mary. Isang araw, ang mga magulang ni Mary ay pumunta sa bahay, at ang unang pagkikita ni Tim sa kanila ay naging napaka-awkward. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Tim si Mary sa isang teatro, ngunit pagod na siyang pumunta, kaya sumama na lang si Tim kay Rory. Pagkatapos ng palabas, nakita niya si Charlotte, ang kanyang unang pag-ibig. Kinausap niya ito at hindi ito naging maayos, kaya bumalik siya sa nakaraan, at naging awkward pa rin ito. Kaya, sa ikatlong pagkakataon, nagpa siya si Tim na huwag na siyang lapitan. Gayunpaman, sa labas ng teatro, si Charlotte ang nakakita at lumapit sa kanya. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Tim na maghapunan kasama niya, at ang dalawa ay masayang nag-usap. Giit ng babae ay nagsisi siya sa pagtanggi sa kanya. Kalaunan ay inimbitahan niya si Tim sa kanyang apartment at tinukso siyang pumasok sa loob, ngunit ito ay tinanggihan ni Tim. Tumakbo siya at bumalik sa kanyang tunay na minamahal. Pagdating ay ginising niya si Mary para hilingin na pakasalan siya, at masaya itong sumagot ng oo. Iniuwi ni Tim ang kanyang kasintahan upang makilala ang kanyang pamilya. Agad siyang napalapit sa kanila at sumama ito sa kanilang tea party tuwing hapon. Samantala, nakikipagbonding si Tim sa kanyang ama sa isang table tennis match. Sa hapunan, inanunsyo ni Tim na sila ni Mary ay ikakasal, at lahat ay masaya para sa kanila. Mas lalo silang natuwa nang malaman nilang magkakaanak na ang dalawa. Ito ang araw ng kanilang kasal, at kahit na ang kanilang reception sa labas ay nasira ng bagyo, ang lahat ay nagsasaya pa rin. Ang tent ay ganap na napunit, kaya lahat ay tumakbo at kailangang ipagpatuloy ang party sa loob. Pinili ni Tim si Rory bilang best man, ngunit palpak ang speech nito, kaya tumakbo si Tim sa kanyang wardrobe at nagpa siya na baguhin ang mga bagay. Una niyang pinili si Harry upang gawin ang talumpati, ngunit lagi itong nagmumura, kaya pinalit niya si Jay, ngunit mas lalong napahiya si Tim. Sa wakas, pinili ni Tim ang kanyang ama upang gawin ang toast at ibinahagi nito kung gaano niya ipinagmamalaki ang kanyang anak. Makalipas ang ilang buwan, at nanganak na si Mary at pinangalanan nila itong Posey. Lumipat sila sa isang bagong bahay, at ikinuwento ni Tim kung paano niya ine-enjoy ang bawat sandali ng kanyang buhay na sa tingin niya ay hindi na kailangan ng time travel. Ang di niya alam ay may pangyayari na makakapagpabago dito. Sa unang kaarawan ni Posey, lahat ay naruroon maliban kay Kit Kat. Ilang sandali pa, dumating ang kanyang kasintahang si Jimmy na nagsabing nag-away sila ng umagang iyon. Naglasing si Kit Kat at umalis gamit ang sasakyan. Naaksidente si Kit Kat at si Tim ay nagmadali sa ospital kasama si Mary kung saan nakita nila ito na malubhang nasugatan. Bumalik si Tim sa nakaraan bago ang aksidente para sunduin si Kit Kat at ligtas silang nakauwi. Habang nakikipag-usap sa kanyang kapatid na babae, napagtanto ni Tim na pansamantala lamang niya itong nailigtas. Ang kanyang tunay na problema ay sa kanyang kasintahan, at nagpa siya si Tim na may dapat siyang gawin para dito. Ipinagtapat niya kay Kit Kat ang kanyang kakayahang mag-time travel, at ngayon, plano niyang ibalik ang kanyang kapatid sa nakaraan para baguhin ang ilang bagay. Sila ay bumalik sa New Year's Eve party kung saan nakilala ni Kit Kat ang kanyang boyfriend na si Jimmy sa unang pagkakataon. Nang maglaon ay nahanap na nila ang lalaki at sa pagkakataong ito, sa halip na kilalanin, sinuntok at sinipa ni Kit Kat si Jimmy. Bumalik ang dalawa sa aparador at nang bumalik sila sa kasalukuyan, napagtanto ni Kit Kat na siya ay umiibig na sa kaibigan ng kanyang kapatid na si Jay. Naging sila na pala sa bagong timeline at mas naging maayos ang relasyon nila. Mukhang masaya at kontento si Tim habang umuwi sa kanyang asawa. Ngunit nang kargahin niya ang kanyang sanggol, nagulat si Tim dahil hindi na niya ito ang kanyang anak na si Posey, at sa halip ay mayroon na siyang sanggol na lalaki. Kinonsulta niya ang kanyang ama tungkol dito, at nalaman niya na hindi niya dapat lampasan ang kapanganakan ng kanyang anak, o magkakaroon siya ng ibang sanggol. Napagtanto ni Tim na hindi niya mababago ang buhay ng kanyang kapatid, kaya bumalik siya sa sandali kung saan naaksidente ang kanyang kapatid. Sina Tim at Mary ay kasama ni Kit Kat sa ospital, at hindi nila ito lulubayan hanggat hindi siya makikipag-break kay Jimmy. Pinayuhan ni Mary si Kit Kat na pumili siya ng mabait na lalaki, at iminungkahi ni Tim si Jay, at sinabing may crush ito sa kanya. Pagdating nila sa bahay, masaya si Tim na makita ang kanyang anak na si Posey, at sinabi niya kay Mary na dapat silang magkaroon ng isa pa.
Bagamat tumanggi si Mary, makalipas ang ilang taon, makikita natin na mayroon na silang pangalawang anak, at mukhang napakasaya nila. Isang gabi habang abala si Mary sa paghahanda para sa kanyang dinner kasama ang isang best-selling aktor, napagtanto ni Tim na iniwan niya si Posey kung saan nandoon ang napakahalagang manuscript ng kanyang asawa. Nang tingnan nila, halos lahat ng iyon ay sinira na ng kanilang anak. Galit na galit si Mary, at nagpasya si Tim na bumalik sa nakaraan upang ayusin ito, ngunit bago niya ito magawa, nakatanggap sila ng tawag mula sa kanyang ina, at naghatid ito ng malungkot na balita, ang kanyang ama ay may cancer. Agad silang pumunta sa kanilang beach house, at nakipag-usap si Tim sa kanyang ama. Sinabi ni James na ang kanyang cancer ay maaaring dahil sa kanyang paninigarilyo, ngunit hindi niya ito mabawi dahil ito ay matagal na, bago pa ipinanganak sina Tim at Kit Kat. Ibinunyag din niya na maaaring ilang linggo na lang ang natitira sa kanya. Bago sila umalis, itinuro ni James sa kanyang anak ang kanyang sikretong formula para sa kaligayahan. Una ay ang magpatuloy sa ordinaryong buhay kahit puno man ito ng tensyon at problema. Pangalawa ay bumalik sa araw na iyon, ngunit sa pagkakataong ito, para tangkilikin at mapansin kung gaano kasarap mabuhay sa mundo. Masayang namumuhay si Tim habang sinusunod niya ang formula na ito, bagamat may mga araw na minsan lang niya gustong pagdaanan, tulad ng libing ng kanyang ama. Dahil hindi pa handang magpaalam, bumalik si Tim sa panahong nabubuhay pa ang kanyang ama. Napagtanto ni James na kagagaling lang ng kanyang anak sa libing niya, at casual nilang pinag-uusapan ito. Masaya si Tim na makakabalik siya anumang oras na mamimiss niya ang kanyang ama. Gayunpaman, isang araw, sinabi sa kanya ni Mary na gusto niya ng ikatlong sanggol. Ito ay isang mahirap na desisyon para kay Tim dahil nangangahulugan ito na hindi na siya makakabalik sa panahon na ang kanyang ama ay nabubuhay pa. Makalipas ang mga buwan at malapit na ang sanggol, bumalik si Tim upang makipag-usap sa kanyang ama, at ito ay sa huling pagkakataon. Habang nakikipaglaro siya sa table tennis kasama niya, nagsimulang umiyak si Tim, at napagtanto ni James na ito na siguro ang huling pagkakataong magkikita silang muli. Nagpasya ang dalawa na maglakbay pabalik sa nakaraan ng magkasama noong bata pa si Tim. Habang nag-iingat na huwag baguhin ang anumang bagay sa kasalukuyan, ginugol ng dalawa ang kanilang mga huling sandali na magkasama sa tabi ng dalampasigan. Pagbalik sa kasalukuyan, natutunan ni Tim na tanggapin na hindi na niya makikita ang kanyang ama dahil ipinanganak na ngayon ni Mary ang kanilang ikatlong sanggol. Si Kit Kat ay isa na ring masayang ina sa kanyang anak kasama si Jay. Sa huli, natutunan ni Tim ang kanyang sariling formula para sa kaligayahan. Hindi na siya naglalakbay pabalik sa nakaraan, at sa halip, nabubuhay siya araw-araw at ini-enjoy ito na parang ito na ang huling araw ng kanyang buhay. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.